May nakatirang dalawang magkapatid sa isang nayon. Pinangalanan silang Daniel at James. Si Daniel ang nakatatanda, at si James ang nakababata. Parehong kamangha-manghang mga doktor. Ngunit mas mahusay si James sa kanyang trabaho. Magaling din si Daniel, pero gumamot lang ng mga taong pumunta sa klinik niya. Gagamutin niya si James kapag kailangan at tumatawag din sa bahay para gamutin ang mga pasyente. Binabalaan noon ni Daniel si James na kapag may nangyari sa isang pasyente, baka magalit sila ng husto. James would always respond, "Brother, kahit anong mangyari, I am bound to do my duty. I will go to any extent to help a patient." Kahit alam ni Daniel na mabuting tao si James, galit pa rin siya. Mabuting tao si James, at kung may mangyari man sa kanya, madalas manalangin si Daniel sa Diyos at tumanggap ng mga sagot mula sa universo sa iba't ibang paraan. Si James ay isang tao, palaging naglilingkod sa iba, nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, at tumutulong sa sinumang nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Si Daniel, sa kabilang banda, ay hindi tulad ng service-oriented ngunit napakatapat sa Diyos. Isang araw, isang pamilya ang pumunta sa bahay ni James at hiniling na pumunta siya sa kanilang tahanan upang tulungan ang kanilang anak na nahulog at napakasakit. Walang pagdadalawang isip na tinungo ni James ang kanilang tahanan at ginamo ang bata. Pagkaraan ng isang oras, nagising ang bata at napakasaya ng pamilya. Walang tulog buong gabi, kaya naghapunan si James sa kanilang bahay. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Daniel na kumain na siya. Galit na galit si Daniel, sa takot na kung may mangyari kay James. Mahirap ang sitwasyon para sa kanya. Ang mga doktor ay kailangang maging maagap at maingat, ngunit si James ay walang pakialam, naniniwala na ang bawat isa ay nabubuhay sa kanilang sariling buhay. Sumang-ayon si Daniel ngunit iginiit na dapat din silang maging maingat. Sa loob ng ilang araw, hindi kinausap ni Daniel si James, nagalit sa kawalan ng disiplina. Pagkatapos, isang araw, nagkaroon ng napakalakas na bagyo. Bumagsak ng buo ang bubong ni Daniel, ngunit kaunti lang ang naapektuhan ng bahay ni James. Dahil sa pagtataka, nagtaka si Daniel kung bakit nawasak ang kanyang bahay habang nakaligtas si James, sa kabila ng paglilingkod nilang dalawa sa Diyos. Pagkatapos ng ilang araw ng pagdarasal, nakatanggap si Daniel ng sagot mula sa kalikasan, na nagsasabi na si James ay napakaserbisyo at nakikita ang banal sa lahat. Si Daniel naman ay nakita lang niya ang divine kung saan siya nagdasal. Ang mensahe ay dapat makita ng isang tao ang banal sa bawat tao sa kanilang paligid. Nahiya si Daniel at naunawaan niya ang karunungan ni James. Sana nagustuhan niyo yung story. Paki-like, share at subscribe.